Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid kong mga Katoliko at sa lahat ng mga kapatiran nating hindi Katoliko. As I promised that I would be having an FB Live today, brothers and sisters, at the time of 6 p.m. At narito ako ng mga kapatid upang isalaysay ko, ibahagi ko po sa inyo ang aking mga karanasan bilang isang protestante noon at katoliko na ngayon. Dahil nga mga kapatid, ayon sa theme ko o program ko sa YouTube channel, Adendura TV, Shout Out the Truth. That's my program. Because it is written in John 8:32, and you will know the truth, and the truth will set us free. Brothers and sisters in Christ, tayo'y sisigaw, tayo'y manindigan, ating ipaglaban ang katotohanan sa pamamagitan ng pag-ibig at awa sa ating mga kapatid. Hindi lang sa ibang sekta, kundi maging sa kapatiran nating mga Katolikong nalulong na ngayon sa mga bisyo. Ayan mga kapatid, upang meron tayong fairness, no? Balanse ang lahat, hindi lang natin isisigaw ang katotohanan sa taga-ibang sekta, kundi pati na rin sa ating mga kapatid na mga Katoliko na sa ngayon ay napariwara na mga kapatid. Let us pray first in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you so much, Father God in heaven, as I invoke your holy presence this day, that I'm so thankful because of your kindness upon each and every one of us, and we'll be able to share our knowledge through the wisdom of your Holy Spirit, O God, that each and every one of us can be able to shout out the truth with love and with respect. Father God in heaven, I ask also the anointing of the Holy Spirit, the wisdom of the Holy Spirit, the perseverance, strength, and joy. Especially, we have the courage to share the Word of God by means of respecting each other and loving each other. And I also ask the blue mantle of love by Mother Mary to be with us right now, especially the speed intercession of San Vicente Ferrer, my patron saint. Grace, I will ask through the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bago po ang lahat, isang paalala lang po mga kapatid. Kung nakita nyo sa inyong mga screen dyan na parang baligtad ang aking pangunguros, example, ganito, ganyan. Yan po ang resulta ng front camera dahil I'm using a cellphone. Kapag gagamit ka ng cellphone, no, to prove na ang aking pangunguros ay hindi talaga baliktad, try to use your cellphone by using the front camera. Ayan ang resulta, parang baliktad sa mga viewers. Pero hindi yan baliktad mga kapatid. At isa pa, hindi po ito orthodoxy na gesture. Ito po ay sa katunayan, resulta lang po ng front camera. So, ano ko lang po ito, akin pong ina-announce, mga kapatid, dahil nga, ang dami nang nag-chat sa akin na, Sister, bakit baligtad yung pangunguros mo? Bakit ganyan, ganon ang pangunguros mo? Sana ayusin mo. Ang sanhi kasi nito, hindi ako, kundi ang camera mga kapatid, dahil I'm using the front camera of my cellphone. Okay? So, shout out the truth to John Joper Apot Cataraha, Cesaria Villaflor, Sally M. Godines, I miss you sis, I miss Inday, and Hilda Paraino Orothia. You are my first viewers as of this day. And I also shout out of Sphere Down, at saka si Bubong Magsayo at si George Tabutabo. Sila kasi itong laging nagsishare sa aking mga videos mga kapatid sa FB Live, no? Hilda Paraino Orothia, salamat at naabutan ko ang live mo sis. Yes. 2:30 AM po dito sa Vancouver, Canada. Wow, Hilda Paraino, you're there in Canada. It's nice to be there in just a dream.
Napakaganda dyan dahil malamig na malamig panahon. Sa ngayon mga kapatid, I'm sweating. Dahil nga napakainit ng room namin. Ano bang tawag dyan, Brother Bubol? Ceiling fan lang mga kapatid. Ayan. Ceiling fan lang gamit namin. Wala kaming facilities na panlamig, but it's not the hindrances to share the word of God. So ayan na mga kapatid, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Shout out po sa ating lahat at automatic ang lahat na mga viewers ko ngayon, isa-shout out ko po. Ngayon mga kapatid, ito po ang ating tema ngayon, no? Talagang ang banal na Eucharistia ba ay nakapagpagaling? Ayan ang tanong mga kapatid. Kadalasan sa atin, no? We're partaking the body and blood of Jesus Christ na kadalasan, no? We're not educated. What is the purpose of partaking the body and blood of Jesus Christ? It's just a ritual. Ritual lang natin na nag-aatin tayo ng misa. Tapos kumakain tayo ng Eucharistia o body host. Yung host mga kapatid. Tapos wala na. It must have learning mga kapatid. Shout out to Mia Janina Marfil. Ang ganda ng apelido mo, Marfil, no? Sister, ito Mia. Kung dito yan sa Cebuano, postizo daw yan, sabi ng aking partner dito. No, may technician. Siya yung tagaon. So, yun po mga kapatid. Na itong ating Eucharistia, no? Meron din itong distinction. Eucharistia namin nung Protestante pa kami at Eucharistia ng Katoliko. Ayan mga kapatid, at bago ko po tunghayan ang distinction at kaibahan ng Eucharistia namin nung Protestante pa po ako mga kapatid, ay atin munang tunghayan kung itong Eucharistia, the Holy Eucharist, is it a sacrament of healing? Kailangan nating mga kapatid, kailangan natin ng mga libro upang ang libro ang siyang tutugon ng ating mga katanungan. Is the Holy Eucharist a sacrament of healing? Ang ating tugon sa temang ito mga kapatid ay makikita natin, matatagpuan natin upang wala tayong erroneous. Ito ang sasagot. Baliktad dyan sa inyong screen. Ngunit, kung basahin po ito po ay Catechism of the Catholic Church. Ang authors po dito mga kapatid ay ang mga doctors of the church. Yun po ang mga writers natin, na mga double DD. Sila po itong inspired by the Holy Spirit. So, meaning to say, inspired by the Holy Spirit mga kapatid, ito po ay nagbibigay ng benepisyo sa atin. Na ito po ay merong total worth measurement of the truth. Ayan, ito po yung basihan ng katotohanan. Ito yung Biblia. Ito yung secondary, no? The primary and the secondary basis of the truth. Ito lang muna ang ating available ngayon mga kapatid. Baka mag-nosebleed tayo kung gagamit tayo ng mga encyclopedia, Americana, mga World Almanac and Book of Facts. Dahan-dahan lang muna tayo mga kapatid. Ito lang muna dahil ito po yung pinaka-synchronized na katotohanan referensya mula sa Biblia. Catechism of the Catholic Church. Ayon. Ano nga ba ang Eucharistia? Ito nga ba ay nakapagpagaling mga kapatid? Ito po ay ayon sa paragraph 1421 sa Catechism of the Catholic Church. Paragraph 14,021. Atin pong basahin. The Lord Jesus Christ, physician of our souls and bodies, who forgave the sins of the paralytic and restored him to bodily health, has willed that his church continue in the power of the Holy Spirit, his work of healing and salvation, even among her own members. This is the purpose of the two sacraments of healing. Ayan mga kapatid. So unang-una,
Si Jesus, ayon sa 1421, siya po ang doktor. Siya ang manggagamot. Ano ang ginagamot ni Jesus, mga kapatid? Meron siyang dalawang aspeto na ginagamot niya sa ating buhay. Unang-una, ang ating kaluluwa. Pangalawa, ang ating katawan. No? Yun, physician of our soul and bodies. Talking about soul, Jesus Christ can forgive our sins. Ito po yung halimbawa sa isang paralitiko na mababasa natin sa Marcos 2, versikulo 2 hangtod sa 12. Ayan mga kapatid, versikulo 1 hangtod until 12. Mababasa natin dyan na dinala ng 4 na kaibigan ang isang paralitiko. At gumawa sila, binutasan nila ang bubong, no? Dahil nga hindi sila makapasok, napakaraming tao, hindi sila makapasok dahil napakaraming tao, they are not able to enter because of the numerous crowd. Kaya binutasan ng 4 na kaibigan ng paralitiko. Gingmeg Lobredo Silva is watching, shout out the truth. Ayan mga kapatid, binutasan. Sa pagbutas pa lang nila sa bubong kung nasaan naroon si Jesus, yun po ang sign ng isang taong nag-exert ng effort, kumikilos, gumagawa. Those persons were cooperating, mga kapatid. Maliban sa nag-cooperate sila, tinutulungan nila ang kanilang kaibigang paralitiko upang magkaroon ng kagalingan sa karamdaman. Gingmeg Lobredo Silva, good evening po sis Aden, good evening din sa inyo. Ayan mga kapatid, magkaroon ng kagalingan sa kanyang sakit dahil siya'y paralitiko. At ayon sa Marcos 2, versikulo 1 hanggang 12, they brought the paralytics, mga kapatid. At nung nakita ni Jesus kung gaano, no? Grabe itong paniniwala ng kanyang 4 na mga kaibigan sa pamamagitan ng paniniwala ng kanyang 4 na kaibigan, pinagaling ni Jesus ang paralitiko. George Tabo-Tabo, God bless po, from KSA. From KSA pala ito si George Tabo-Tabo na laging nagsishare sa aking FB videos. Maraming salamat po sa inyo. Brother George Tabo-Tabo, isa pong you're automatically, instantly, you're a part of spreading the good news. Hence, you are sharing my videos, even my posting mga photos, no? Kung saan meron akong mga talks, mga kapatid. George Tabo-Tabo is sharing, no? Line Rebenito is watching, shout out po sa inyo. Kaya yun mga kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Ng 4 na kaibigan, nakita ni Jesus, mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit pinagaling Jesus yung paralitiko. At maliban doon mga kapatid, sinabihan ni Jesus ang paralitiko, bumangon ka, dalhin mo ang iyong higaan. Ayan mga kapatid, bumangon agad-agad ang paralitiko at dinala niya ang kanyang higaan. Hindi siya nagmukmok, kumilos ang paralitiko mga kapatid. So nakikita ko dito sa mga kapatid, sa plot, no? Ito kasing plot na ito, isang bahay na punong-puno ng tao at saka di sila makadaan dahil punong-puno ng tao, binutasan na lang yung bubong. At 4 na kaibigan yung nagdala ng paralitiko. Kaya nakita ni Jesus na napakatindi ng kanilang pananampalataya. Rubinik Ibali Tundag, napakatindi ng kanilang pananampalataya. Ay, yun mga kapatid. Dahil nga sa nagawang effort, no? Ng mga 4 na kaibigan ng paralitiko. Ayan, gumaling ang paralitiko. At nakikita ko dito mga kapatid, merong
tinatawag ditong cooperation, no? Tumutulong ang apat na kaibigan. They cooperated with this kind of a sick person, mga kapatid. At saka, itong sick person na paralytic, he also cooperate. The instruction of Jesus Christ, ginawa talaga niya, mga kapatid. Kaya merong healing na nangyari because of this what we call human cooperation. Mga kapatid, ang kagalingan ng ating sakit, nandyan lang yan, mga kapatid. Meron talaga, gagaling talaga tayo, mga kapatid. Ang kulang sa atin, pananampalataya, kilos at gawa. Kailangan ang pananampalataya, kilos at gawa. This is inseparable, mga kapatid. No? This is inseparable. Na kailangan tayong mga kaanakan ng Diyos, we need to exert effort. We need to work with our faith upang makita ni Jesus ay proven talaga itong si Brother Robenic Ibarli Tundag na anak ko po talaga ito, naintindihan niya, no? Naintindihan niya ang purpose ng kanyang pagkatao, bakit isinilang siya sa mundong ito. We need human cooperation, no? To work it out, no? Mga kapatid. At itong si Brother Robenic Ibarli Tundag, nagkakilala lang kami sa Facebook, mga kapatid. Ito po yung confirmation na I ask God, Lord, is my FB Live is according to your will? Bigyan mo ako ng, Lord, confirmation. Bigyan mo ako ng sign. If it is your will that I shared the word of God, give me a sign. And one of those days, no? Robenic Ibarli, mga kapatid, nag-chat sa akin. Ito ba siguro si Robenic Ibarli Tundag? Ikaw ba yon, Brother Robenic? Na merong Sangat. Sa sangat, no? Na merong doon sa sangat, bone relic, no? Merong bone relic sa sangat. It was a privilege to me, brothers and sisters. It was my first time to touch the bone relic of San Vicente Ferrer. Hence, San Vicente Ferrer is my patron saint. Not because San Vicente Ferrer has this the same napakalapit lang ang feast ni San Vicente Ferrer at saka ni Brother Bo, yung asawa ko. The birthday of Brother Bo is April 4. The feast of San Vicente Ferrer ay April 5. Itong feast ni San Vicente Ferrer ay ito yung date na kung saan siya ay namatay. Iba itong si Brother Bo. April 4 is his birth date, mga kapatid. Ayan. Reza Flandizonio. Death na ni ko, kamatayo. Feast, oh. April 5, kamatayo ni Perez. Death. Uy, birth niya. Tingnan mo, i-research mo, Brother Bo. Kasi yan. Amen, sis, Robenic. Yes, sis. Tamang-tama daw, sabi ni Robenic. Kung siya tamad to, Robenic. Robenic Ibarli Tundag. So, hopefully, mangyari nawan na, magiging successful at saka, successful at saka, ma-realize talaga, no, ang plano ninyo dyan, with the, LGU, na magkakaroon ng motorcade sa Feast of Bulaklak ba yun, no? Pista sa Buwak, Feast of the Flower ba yan, no? In English term, Brother Robenic. Ngayong February 11, and we would be there, brothers and sisters, because Brother Robenic invited us to be there to witness the motorcade, no? So, ayun, mga kapatid, I'm so blessed dahil nakilala ko po itong si Robenic sa pamagitan din ng kanyang kaibigan, and it is the confirmation that my FB Live, no, is, ito po ay will ni Lord, no? Ito po ay will ni Lord upang makashare po ng, a word of God. Dahil nga, mga kapatid, sa sitwasyon natin ngayon, now it's hard to go from places to other places because of our situation. Na nakasanayan na kasi namin, mga kapatid, na we've been through places from places
just to share our conversion story and to share the Word of God, especially the goodness of our Lord Jesus Christ. Jovan Soriano is watching. Shout out po sa inyo. Kaya yun mga kapatid, the intent of this If Be Live is to let everyone hear the Word of God, especially to Buntok Lagawi through Noel Bagto. I've met with Brother Noel Bagto. Parang seminaryan kasi ito si Brother Noel Bagto, mga kapatid. So, ayan mga kapatid, nakapunta ako sa Buntok Lagawi because of the mission entrusted by our God. It is the vineyard of God that we need to nourish, mga kapatid, that we need to take care. Ayan. So, ayan na mga kapatid. Pupunta muna tayo sa ating ngayon, sharing of the Word of God. Ayan, mayroon talagang human cooperation. Ang bawat, may hangin na. Maraming salamat, Brother Bon. May hangin na. Pinapawisan ako sa Singot. ng maraming singot, mga kapatid. Pinapawisan ako dito. Nako, napakainit ng room namin. Maraming salamat po sa hangin. May electric fan na. Ayan, mga kapatid. So, meaning to say that Jesus Christ initiated this miracle of healing to a certain paralytic. At the same time also, because Jesus Christ is already in heaven, we cannot encounter Jesus Christ personally. That's why Jesus Christ, before His death, He's initiating this what we call Eucharist, mga kapatid, upang bigyan niya tayo ng mapambihirang gift na ito. At ang pambihirang gift na ito po'y mula sa kanyang dugo at laman. At ito po ang Eucharistia, mga kapatid. At ang Eucharistiyang ito, alalahanin natin, mga kapatid, ito po ay sagrado. Ito po ay totoong-totoo, tunay na ito po talaga ay presensya ni Jesus, ang ating Eucharistia. Kaya mga kapatid, ang daming nawalan ng pag-asa, May mga tao ngayon nawalan ng pag-asa, lalong-lalo na sa pandemyang ito dahil nga parang sabi nila, tulad na kanina, nag-discuss kami dito sa room na ito, mga kapatid, na may nagtanong na ano kaya ang magagawa ng simbahan, lalong-lalo na sa simbahang Katoliko. Ano kaya ang magagawa sa simbahang Katoliko against this pandemic, mga kapatid, Ang tanging magagawa lang natin, bilang kasapi sa simbahang Katoliko is to pray. Ito lang talaga ang magagawa natin. Na ipaubaya natin sa Diyos itong ating problema ngayon, mga kapatid. Dahil we can do nothing without God. We can do nothing without asking the power of our Lord Jesus Christ to perform the signs and wonders, to perform healing upon healing, especially upon partaking the body and blood of our Lord Jesus Christ. Brothers and sisters, Maria Irazo, shout out the truth. Ayan, mga kapatid. At itong banal na Eucharistia, mga kapatid, ayon sa ating Catechism of the Catholic Church, atin pong naintindihan na wala tayong ibang physician, Kasi may mga sakit ngayon, lalong-lalo na, di ba, we heard many reports, we heard many information from social media na ang dami nang na-contaminate sa kalaban nating incognito, mga kapatid. Huwag lang nating i-mention, baka i-block ko ako dito. I abstain, to express and to mention this kind of illness, this kind of enemy, this kind of invisible enemy, mga kapatid, baka i-block po ako, sa Facebook. Amen, sis. If God's will, hopefully our request will be granted. Sis, we'll see each other soon. Thank you so much, Brother Romnick Ebarli. So, yun na, mga kapatid.
na tayo'y naniniwala. Ngayon, tanungin ko kayo, Sir Orimor, kayo ba'y naniniwala, no? Na si Jesus ang siyang tagapaggamot natin? No? Kayo ba'y naniniwala? Ang dali lang sabihin, yes po, sister, naniniwala pa ako, pero meron pa rin tayong doubt. Meron pa rin tayong doubt. So, naalala ko tuloy na merong milagro na nangyari sa host, no, sa Eucharistia. It was recorded in our history during 8th century, brothers and sisters. It was the Eucharistic miracles, particularly in the priest in Luciano. Pari sa Luciano, mga kapatid, Lanciano, mga kapatid, Lanciano, no? Nakita niya ang bread and wine na nag-transform into real human flesh and blood. Ayan yung milagro ng isang pari sa Lanciano. Nakita niya ang tinapay at saka wine na naging totoo, no? Naging tunay na flesh and blood, nagiging flesh and blood, mga kapatid. At kung iisipin at babasahin natin sa Biblia, no? Ito po yung kaibahan na, mga kapatid. Ito po yung kaibahan na namin sa aming simbahan noon. According to John 6:56. Ito po yung Eucharistia. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak na tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Hindi tayo magkakaroon ng buhay kapag hindi tayo kakain ng laman at dugo ni Jesus. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ayan, mga kapatid, ito po'y mababasa natin sa Juan 6, verse 54. Sapagkat ang aking laman, ito na, mga kapatid. This is synchronized with what happened during the 8th century ng isang pari, Llewellyn Putinio. Father Harry Caro, good evening po sa inyo, Father. Naku, I'm so blessed. I have viewers right now. Isang pari po mula sa Buntok ba kayo, Father? Parang sa Lagawi ba kayo, Father? Sa Ifugao, ayan. Nakalimutan ko po si Father Harry Caro, ayan. Glory to God. Ayan, mga kapatid. Ito po talaga ang nagpapatunay na tama talaga itong na-encounter, tama talaga itong naranasan ng isang pari sa Lanciano, na mayroong kakaibang himala. Nakita niya na nag-transform, no? Nagbago ang host, mga kapatid, nagbago. Na ito'y nagiging tunay na laman at sa kadugo. Ang bread and wine transform into human flesh and blood. Kaya, mga kapatid, I believe that Lord Jesus Christ is our Savior. Lene Ruiz, ayan po. Kaya totoo dahil ito po ang nakasulat. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Sino ang nagsabi, mga kapatid, na tunay ang aking laman at aking dugo ay tunay na inumin? Sino ang nagsabi? Si Jesus mismo. Si Jesus mismo ang nagsabi na ang kanyang laman ay tunay at ang kanyang dugo ay tunay na inumin. Ang laman ay tunay na kanyang katawan at ang dugo ay tunay na inumin. During he initiates the Lord's Supper. Kati iba Ishwat Singh, shout out po sa inyo. Kaya yun, mga kapatid, 100% nang ako'y nandito na sa Katoliko, nang ako'y naging Katoliko na, ako po'y naniniwala na ang tinapay at saka wine, ito po'y magiging tunay
na laman at tunay na dugo na ating inumin. Dahil ito po ang sabi ni Jesus, mga kapatid. Kakaiba sa amin noon, mga kapatid, ganito kasi kami. Hindi ko po, I am not striking any sect, mga kapatid. Ngunit akin lang pong i-share sa inyo kung paano namin how our pastors initiated the Lord's Supper, no? Ganito kasi, no? Sabihin ng aming pastor, ganito ang sabihin ng aming pastor. Ito ang simbolo ng tinapay, simbolo ng laman, no? At saka ito naman ang simbolo ng dugo ni Jesus. Simbolo lang sa amin, mga kapatid. Ang tinapay, simbolo lang sa amin, at saka yung wine, simbolo lang sa amin, mga kapatid. Yun ang aming teaching. Simbolo lang. Ngunit nung nandito na ako sa simbahang Katoliko Gilbert Iswatsi, hinahanap ko itong terminology, hinahanap ko itong morpheme na ito, mga kapatid. Hinahanap ko dito sa Biblia. Hinahanap ko ang litrang, ang salita na simbolo. Ngunit ni isa, hindi ako makakakita ng simbolo na salita sa Bibliang ito. Kaya nga, nagtataka na ako, mga kapatid. Alin ba ang totoo? Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Ang aming simbahan noon? O ang mga Katoliko? Kaya, yun po ang nagbigay sa akin ng hint, mga kapatid, upang mag-research ako. So, that's why I research. Hindi lang nakikinig ako sa mga lesson, lalong-lalo na sa explanation ng my brother Nuidura. So, shout out to my brother Nuidura na kasalukuyang nagka-quarantine ngayon sa Cagayan de Oro City. My brother Nuidura is my mentor, no? Siya po ang mentor ko at siya lagi ito yung nag-explain sa amin about the teaching of the the teaching of the Roman Catholic Church. Siya po itong, it credits to him, mga kapatid, credits to him. Because of him, no, mga kapatid, ayan, meron siyang, way, siya yung, instrument, ayan, the right term. The instrument is my brother Noem because he explained unto us about the Eucharist na, oo nga talaga, nung nag-research talaga ako, I personally research, mga kapatid, because it is important that we're just not listening, but also we must cooperate. Ayan, mga kapatid, the word cooperate is very important as a responsible Catholic, as a responsible Christian, as a responsible believers of Christ. We must exert effort as a human participation, human cooperation, as what Mother Mary said, as what Mother Mary did, as she participate, as Mother Mary cooperate in order to realize the salvation, mga kapatid. Without human cooperation, hindi ma-realize ang mga kapatid, kaligtasan natin, no? Dahil ang Diyos natin, mga kapatid, ang ating kaligtasan is like a drama, no? Upang maintindihan natin ng mabuti. Ano pa? Ginamit pa niya si Mother Mary as an instrumento upang maintindihan natin ng ating kaligtasan pala ay kailangan pala talaga ng human cooperation. It needs human cooperation upang ma-realize ang prophecy, no? Yung prophecy sa Old Testament ay ma-realize. That's why we need human cooperation. Sa atin din, mga kapatid, we need our participation, no? Upang ma-realize itong lahat, upang magkakaroon tayo ng kaalaman at lalong-lalo na maintindihan natin na ang Eukaristiyang ito pala ay totoo, tunay, ayon sa nakasulat sa Juan 6:55, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at aking dugo ay tunay na inumin. Hindi po sinasabi dito na sapagkat ang aking laman ay simbolo. No, wala. Hindi sinasabi dito. At ang
Aking dugo ay simbolo. Hindi nakasulat dito, mga kapatid. Ang nakasulat talaga dito, tunay. No? Sa ibang translation, totoo. No? So in English, indeed. Ayan, mga kapatid, sa English. Real body. Real. True. Ayan, sa translation of English, aside from real, the parallel to that is true. So, yun, mga kapatid. Ang tanong ngayon sa aming simbahan, kung ito ang laman, no, kung ito ang simbolo ng laman ni Jesus, mga kapatid, kapag kakainin natin, madigest mo ba? Hindi talaga, no? Example, itong suklay, marumi pa. Kapag kakainin ko, madigest ba? Hindi talaga madigest, mga kapatid. Dahil unang-una, simbolo lang, no? Kaya na pinapatunayan na tunay talaga itong magiging tunay ang bread and wine, no? In the form of host, mga kapatid, after the consecration of a priest, mga kapatid. Leni Ruiz, Mama Mary, Mother of Jesus. Yan po. After the consecration, magiging tunay, it turned into real body and blood. Kaya ito po yung na-experience ng isang pari sa Lanciano na nakita niya na nagbago ang bread, nagiging laman, at saka yung wine nagiging dugo. Kaya mga kapatid, kakaiba, pambihirang milagro ang ating maranasan. Dito lamang, wala nang iba sa simbahang Katoliko na siyang sumusunod ayon sa nakasulat sa Biblia na totoo, tunay ang dugo at laman ni Jesus tuwing ito'y makonsecrate na ng ating kaparian. At ang resulta at ang epekto nito, mga kapatid, kapag tunay ang ating kinakain, no? Merong epekto. Ang epekto nito, mga kapatid, unang-una, our sins will be forgiven. Pangalawa, ang ating mga karamdaman ay gagaling in Jesus' name. Dahil nga, mga kapatid, nariyan ang presensya ni Jesus. That's why sinasabing, the Eucharist is the heart of our faith. No? Ang Eucharistiyang ito po ang heart ng ating pananampalataya, mga kapatid. Dahil ito po ang presensya ni Jesus. Buhay na buhay si Jesus, mga kapatid, sa ating banal na Eukaristiya sa loob ng simbahang Katoliko. Kaya ang mga Katoliko, mga kapatid, merong pag-asang gagaling ang ating mga karamdaman kahit gaano na katagal ang iyong karamdaman, kahit gaano kalala ang iyong karamdaman. Kakain ka lang ng banal na Eukaristiya dito sa simbahang Katoliko. Tutugunin ni Jesus na ikay gagaling sa iyong karamdaman. It needs human participation, mga kapatid. Kaya, dapat at nararapat lang na tayo'y magsimba upang ma-encounter natin si Jesus sa loob ng simbahan during the partaking of the host. At nandyan ang presensya ni Jesus. Itong presensya ni Jesus, mga kapatid, in the form of the host, mga kapatid. Buhay na buhay. Dahil tunay na nandyan si Jesus. Magkakaroon tayo ng instantly gamot. At ito'y gamot natin bilang Katoliko. Hindi lang alang-alang sa ating katawan, maging sa ating kaluluwa. To nourish our soul is to partake the Holy Eucharist. Ayan, mga kapatid. That's why we need it. It is a need to partake the Holy Eucharist. At saka, mga kapatid, yes, our church before is proclaiming the truth. Dahil nga, we were preaching Jesus Christ. Our salvation is through Jesus Christ. Totoo naman, mga kapatid. Kaya lang merong kulang. At ang kulang po dito, mga kapatid, itong tinatawag na simbolo.
naway itong simbolo gawin na sanang totoo upang makasunod tayo sa sinasabi naming katuruan na sola scriptura, no? Kung ano yung nakasaad dito sa Biblia ang siyang paninindigan namin. Ngunit hindi nakasaad dito na ayon sa Eucharistia, sa sola scriptura, walang nakasulat dito na simbolo eh. Kaya yun na mga kapatid, naging alangan na ako sa aming pananampalataya sa paniniwala dahil wala namang mababasa ditong simbolo. No? During the initiation of Jesus Christ sa Last Supper, hindi naman si Jesus Christ nagsasabi na ito yung simbolo ng aking katawan. Hindi naman nagsasabi. Kaya yun mga kapatid, na if you're looking for the true and the real body and blood of Jesus Christ, enter, no, inside the parish of the Roman Catholic Church, and there you can find the true body and blood of our Lord Jesus Christ in the form of the host, and that is the Holy Eucharist. At ang banal na Eucharistiyang iyan ay makapagpagaling ng ating katawan at kaluluwa. Amin po ba mga kapatid? Ren Pixon. Ayan. This is a Bible study. Parje, Limpahan, Pilipinas. Pakipray po, Pastora Eden, yung baby ko na nasa incubator dahil 6 months and 3 weeks lang siya, na sana ay 9 months ipanganak. Ang pangalan niya ay si Mary Elizabeth Filipina. Salamat po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father God in heaven, we ask your healing power that you give healing, complete healing, at saka bigyan mo ng good health ang baby na si Mary Elizabeth Filipinas na nasa incubator. Ito po si Parji Limpahan, Pilipinas, ang nagpipray, nag-request. Remember this time, O God, that we ask you, we plead to you, O Lord God, dahil we can do nothing without you. Nasa sa iyo lahat, Panginoong Diyos, ang kapangyarihan. Nasa iyo lahat, Panginoong Diyos, ang supernatural power that we can encounter, especially upon the life of Mary Elizabeth Filipinas na nasa incubator. Give her strength, O Lord. Give her the complete healing, O God, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, dahil ito'y makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, yun po mga kapatid, automatically, we will pray. So, Parji Limpahan, Pilipinas, maraming salamat po sa iyong prayer request. At yun na po mga kapatid. Remember that faith without works is dead. That's why faith and personal cooperation inseparable. So yun na mga kapatid. According to 1424, Catechism of the Catholic Church 1424 mga kapatid, dagdagan ko po ito. 1424. Ayan. Sinasabi dito na ang Eucharistia may dalawang purpose. At ang dalawang purpose ng sacraments of healing through the Holy Eucharist, itong the sacrament of penance and the sacrament of anointing of the sick, no? Ang sacrament of penance and anointing of the sick, wala pa rin ito sa aming teaching sa simbahang protestante. We do not give concern about the sacrament of penance and the sacrament of anointing of the sick. Hence, this is the purpose of the sacraments of healing, no? During the partaking of the Holy Eucharist, brothers and sisters. So, itong dalawang purpose na ito, mga kapatid, wala nga ito sa aming simbahan noon. At naintindihan ko po dito, sa simbahang Katoliko, ang teaching na ito, mga kapatid, na parte pala ito, no? Sa ating partaking, during the partaking of the body and blood of Jesus Christ, na meron siyang dalawang epekto, no? Na merong reconciliation, no? With the church, dahil nga pinapatawad ni Jesus ang ating mga kasalanan, mga kapatid.
At ang pagpatawad ni Jesus na ating mga kasalanan, iyon po ay, ano siya? Ito po ay para sa ating kaluluwa, mga kapatid. Na kapag hindi mapatawad ang ating mga kasalanan, mga kapatid, ang ating kaluluwa, mga kapatid, ay matamlay. Matamlay talaga, no? Kaya nga, tingnan natin yung mga taong walang samba, hindi nagsisimba, no? Makikita natin na physically fit. Ngunit, spiritually weak. Physically fit, spiritually weak. Example, no? May nagpa-advise sa akin, ate, ganito yung problema ko. Napakaganda niya mga kapatid. Napakaganda talaga, parang artistahin. She's, siya, physically fit, maganda, matalino pa. Ngunit, in dealing with problems, mga kapatid, sabi niya, I do not know what to do. No? I do not know what to do. Lagi niyang pinapagalitan ang kanyang karelasyon. Pinapagalitan. Sabi ko sa kanya, try to keep silent. And do not focus on the error sa iyong karelasyon. No? Huwag kang palaging mag-focus sa kasalanan ng iyong karelasyon. Tanggapin mo na siya'y babaero. Sabi ko sa kanya, tanggapin mo na siya'y babaero. It needs acceptance. Sabi niya, iyak ako ng iyak. Gabi-gabi iyak ako ng iyak at natakot akong sabihin sa aking parents. Sabi niya, mga kapatid, di ko na alam kung paano aking gawin. Sabi ko sa kanya, suggestion ko sa iyo, sabi ko sa niya, kindly go to the church. Talk to God. Bakit nangyari ito sa akin? Ano kaya ang mensahe mo sa aking buhay? Ang mensahe mo kaya, Panginoon, sa aking buhay ay may kaugnayan sa mensahe para sa aking karelasyon? Na sino kaya sa aming dalawang unang magbago? Siya kaya or meron ding dapat bagyuhin ko sa aking sarili? Kaya mga kapatid, ito po yung tip no, upang ang ating mga partner ay magbago. Unang-una, at it starts with ourselves. No? It starts with ourselves. Nakikita natin na, nako, itong ating mahal sa buhay, laging nagkamali. Pag-uwi, pinapagalitan, inaaway. Kahit sa text, inaaway. Nako, mga kapatid, trouble here and there. Walang peace of mind. No? Walang peace of mind. Kaya I told her, I suggest, no, na try to keep silent, try to ponder, try to talk to God in prayer. Na, try to keep your mouth shut. At huwag mo na laging aawayan, na laging ang kanyang error o kasalanan ang iyong nakikita. No? Sabi ko sa kanya, unahin mo yung sarili. Focus to yourself. And try to talk to God. Bakit nangyari ito sa akin? Bakit ako pa? No? Bakit ganito ang aking buhay? No, kaya mga kapatid, sa ating sarili, physically fit tayo, ngunit spiritually weak tayo. Hindi natin alam kung anong dapat gawin sa ating mga problema. Ano tayo? Very irritable tayo. Kunti lang problema, nako, nagwawala na tayo. Kaya, sabi ko sa kanya, it has nothing to do with murmuring. It has nothing to do with always reminding him, scolding him, na ganito ka, ganyan, masama ka, ganyan. Huwag. Because yung mahal mo sa buhay, he needs physician. He doesn't need your murmuring. He doesn't need your mga curse. No, he doesn't need that. Ang mga taong lulong sa mga bisyo, mga kapatid, they doesn't need our murmured. No. Hindi nila kailangan yan. Ang kailangan ng ating mga mahal sa buhay na spiritually weak ay pag-ibig. Sabi ko sa kanya, the more you love him, no, mga kapatid, baka magbago siya.
Pakita mo sa kanya na mahal mo siya. Hindi itong pagiging galit, hindi itong pagiging murmuring, no? Yung napakatabil ng dila mo, yung bunganga mo, parang ambulansya, yung bunganga mo. Yung ganun, mga kapatid. Walang mangyari sa partner mo kapag lagi kang ganyan, no? Kaya mga kapatid, it is also my experience in my life. No, upon my children, kasi meron akong mga kabataan, 3. I experience na ginagamit ko yung bunganga ko. Ginagamit ko itong military discipline. No, to my children, ginagamit ko yung military discipline, ginagamit ko yung bunganga ko. Anong resulta? May resulta bang maganda? Ay wala. The more sila mag-retaliate, yung mga mahal natin sa buhay, the more sila, mga kapatid, magalit. Kaya, ang tips mga kapatid, sali nyo po ako sa prayer, ma'am. Yes po, sali po kita. Sino ba ito? Line Rubinito. Yes po, sali po kita. Mamaya mag-pray po. Juan Mary Impes. Ayan po mga kapatid. Ang dami ngayong mga pamangkin natin na yung mga relatives natin na malalaki ang katawan. But spiritually weak. Nangangailangan ng nourishment ang kanilang mga kaluluwa. Mga kapatid, kailangan ba natin silang pagalitan dahil ganyan sila ganito? No. It's not like that. Blandel May Gomez Makiling, Bulawan. Sinasabing our actions, no? Iyon ang mga katagang sinasabing actions speaks louder than words, mga kapatid. Sa pamamagitan nating actions, mahinahon tayong magsalita, hindi tayo warsya, hindi tayo marahas, hindi tayo wild, makikita sa ating mga kilos at galaw at pananalita that we are spiritually in good, healthy. Yan mga kapatid. Kaya, sabi ko kanina sa aking kausap, nag-uusap kami dito sa room na ito mga kapatid, na sa ating sitwasyon ngayon, dapat sana, Sherwin Monzon Mendiguren, Boyet Garingo is watching, shout out to sila, na nakikita, we observe, ang mga respondents ko, number 1, mga kapitbahay. Mga kapitbahay natin, tingnan nyo mga kapitbahay ninyo. Pati ang ating mga sarili. No? Let's try to check ourselves, mga kapatid. If we are physically fit, physically healthy, and at the same time, spiritually healthy. Dahil, oo nga, physically fit tayo, matatawag nating ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapitbahay, is unhealthy in terms of spiritual. Dahil makikita natin sa kanilang kilos. Makikita natin sa kanilang ginagawa. Puro na lang cursing na lumalabas sa bunganga. Puro na lang mga harsh word lumalabas sa bunganga. Ang masasambit, puro mga harsh word, mga Anmir Amakna is watching, Jeffrey Nilo Basanyas is watching. Makikita natin na there's something wrong with this kind of person. Dahil yung lumalabas sa kanyang bunganga, mga harsh words. Ang lumalabas sa kanyang bunganga, parang kutsilyo na tumutusok sa ating puso. Ayan mga kapatid. Parang parang sibak na tumutusok sa ating puso. Napakasakit ang mga binibigkas mula sa bunganga. Yan ang mga kapatiran natin na spiritually weak. No? Spiritually weak. At saka itong mga taong spiritually weak na ito mga kapatid, walang controlling spirit. No? Gifted to gift pa naman ang ating tema sa 500 years mga kapatid. So we're talking about the gift of the Holy Spirit because our theme sa ating 500 years is gifted to give. No? Na sana makikita sa ating buhay natin ang gift mula sa Holy Spirit na naway
We have the controlling spirit, mga kapatid. Makikita natin sa taong ito, meron talaga itong controlling spirit from the gift of the Holy Spirit. Dahil ang taong ito, mahinahon, humble and meek, hindi mapagmataas, hindi nakaganon ang kilay, mamaya ka lang. Ayan, mamaya ka lang. Susumbatan kita. Ayan. So, ang Panginoong Jesus, binigay niya sa atin ang pambihirang gift para sa atin. Pambihirang biyaya para sa atin. Ito po yung kanyang Holy Eucharist in the form of the host, the body, and blood of our Lord Jesus Christ. Napaka-blessed natin, mga kapatid. Bakit blessed tayong mga Katoliko? Unang-una, meron tayong Mother full of grace. Mother full of grace. That's why blessed tayo. Pangalawa, ang ating banal na Eucharistia ay totoo at tunay. Bakit ko nasambit ito ating Mother full of grace? Dahil, mga kapatid, we must be aware that the host, it contains also the blood of Mary. It contains also the blood of Mary. Dahil saan kumukuha si Jesus ng dugo niya? Itong dugo, na nag-transform, na nakita ng isang pari sa lansyano, ang dugo na kanyang nakita, na totoo talagang dugo, ito po ay kinuha ni Jesus mula sa kanyang ina, mga kapatid. Kinuha niya mula sa kanyang ina at walang iba kundi si Mama Mary. Kaya, mga kapatid, makikita natin na it has also a human cooperation in the person of Mother Mary, na maalala natin na, Lord, itong Eucharistia na kinakain ko, meron palang participation of the blood of your mother. Kaya dito ko na-realize, mga kapatid, sa simbahang Katoliko, the special participation and cooperation of Mother Mary in our salvation. Atin pong makikita at madama tuwing tayo'y kakain ng Eucharistia, mga kapatid. Kaya I realize that there has no other church. There is no other church. The church who has this real body and blood of our Lord Jesus Christ, na mayroong sakramento ng kagalingan, ay walang iba, ang simbahang Katoliko. Time check, Brother Bobo. 7:20. 7:20. So, ayun, mga kapatid, malapit na akong magtapos. Kaya yun, mga kapatid, sinasabi po dito, mga kapatid, na may dalawang purpose. Ang ating kaluluwa at ang ating physical body. Meron pang Eucharistic miracles, a certain corporal of Bolsena during 13th century, na isang pari na nag-doubt, nagdadalawang isip siya sa host. Kaya nung nagdadalawang isip siya, after he consecrated the host, nakita niya na it started bleeding into the corporal liturgical cloth. Dumudugo talaga. Mga kapatid, yung balahibo ko tumitindig sa milagrong nakita ng isang pare, dahil nagdadalawang isip siya. Parang ang nakita ko dito sa paring ito, mga kapatid, parang maiisip protestante itong paring ito dahil hindi naniwala. Ayan. Dahil sa kanya, ito din ay paraan ng Diyos. Bakit? Why God allows His mind na magdadalawang isip siya, mga kapatid, na parang hindi siya kumbinsido sa host na ito. Kaya, God performed signs and wonders upon the certain corporal na dumudugo talaga sa liturgical cloth. Dumudugo talaga ang host, mga kapatid. Kaya, tumitindig yung balahibo. Bakit pa tayo magdadalawang isip, mga kapatid?
There's no reason na magdadalawang isip tayo about the Holy Eucharist of God. About the Holy Eucharist, na ito'y sacrament of healing. Sa pamamagitan nito, mga kapatid, dumadaloy ang pambihirang makapangyarihan gagawin ng Diyos sa ating buhay, na ito'y magiging gamot sa ating mga karamdaman. Di ba nag-alala yung karamihan ngayon about sa pandemyang ito? Luquil Rhiannon de Ramos is watching. Nag-alala sila. No? Nag-alala. Naku, halos yung iba hindi na lumalabas sa bahay. Yung iba, they're afraid. No? May kaibigan akong ang anak niya takot na takot talaga sa incognito nating kaaway na ito, incognito, invisible na kaaway na ito. Puti na lang ang kaaway natin ngayon, mga kapatid, ay kakayanin lang natin sa health restriction. No, tulad ng face mask, face shield, at saka alcohol. Paano pa ito? We can prevent this. Darating ang panahon, mga kapatid, na mas malala pa sa pandemyang ito. That moment, darating, mga kapatid, sa atin. Kaya mula ngayon, hindi ko kayo tinatakot, mga kapatid, but it is a reminders in order for us to be watchful, to be vigilant, to do what is right perspective in the sight of God. Abstain from wickedness. Mula ngayon, mamahalin na natin ang ating mga asawa. Yung mga kumakapit kumakapit sa bulsa ni kumpare, ay babalik na kayo sa inyong mga asawa. No? It is the right time to repent. It is the right time to ask forgiveness. It is the right time. This time is the right time to believe. Mga kapatid, tingnan nyo, ang daming balita-balita ngayon na may maraming tinuturukan na ng mga injections, mga kapatid, mga vaccine. Ang iba dyan, kawawa. They're unable to survive. Florencio Nick Dow is watching. They're unable to survive. Kaya, it's fearful. It is dreadful, mga kapatid. That's why we need to believe and have faith, especially the reverence of this Holy Eucharist, na wala na tayong ibang solusyon. The perfect medicine is none other than the Holy Eucharist. Di ka na magdadalawang isip, mga kapatid, na naku, baka may side effect ito. Walang side effect kapag kakain ka ng Holy Eucharist. At maliban dyan, mga kapatid, ang taong laging kumakain ng Holy Eucharist, balang araw, ang mukha mo ay para ng si Jesus. Wow, itong taong ito, gumaganda. O si Brother Boboy, bumabata, no? Parang kahawig na ni Jesus. No? Kahawig na ni Jesus dahil araw-araw kumakain ng katawan at dugo ni Jesus. Di ba tingnan niyo yung mga taong mahilig kumain ng baboy? Mukhang baboy. Mukha din baboy. At saka, Ano pa? ang mga taong mahilig kumakain ng gulay. Mukhang gulay. Ay, di ba? Mukhang gulay. Scare. Beautiful. Like Adindora. Grabe yung strength, mga kapatid. Magiging tayo, no? Yung mga natin, mukha natin, gaganda, no? Mawawala yung mga wrinkles natin, no? Kasi yung mga gulay, herbal. Ganon din, mga kapatid, kapag kakain tayo araw-araw ng Holy Eucharist. Ito pa, mga kapatid, ang maganda ng ating Holy Eucharist. Spiritual healing, cleansing us from our sin, mga kapatid. Ito ay cleansing and restoration, no, of our body. Ayan, Cherry Lim. Hello, Sister Cherry Lim. Ito po ay sa yung nagtoka doon sa Imol, Binje de Guzman. Cherry Lim?
Sila yung Sa head imo? servant. Yan. Ni Father Skeleton. Skeleton, yes, shout out po sa inyo. Kaya yun mga kapatid. At itong spiritual healing na makakamit natin when we eat the body and blood of Jesus Christ, it is a remedy for sin. It preserves us from future mortal sins, mga kapatid. Mapipreserve tayo. Kaya magkakaroon tayo ng konsensya, hindi na tayo, matakot tayong gumawa ng kasalanan dahil, naku Lord, galing pa ako sa simbahan, kakakain ko lang ng Eucharistia, tapos, naku, ayoko. Sa mga temptation, sa mga deception, God will deliver us from temptation and deception if we always, constantly partaking the body and blood of Jesus Christ. It is a sacrament of healing. Ayan mga kapatid. Sakramento po ito ng healing. Ang ating we can have this forgiveness of sin just like the paralytic. At saka our bodily will be restored and gain into health mga kapatid. Not through the power of the Holy Spirit. Ayan mga kapatid. The healing, we can have this healing bodily and spiritually. At ang pinaka matindi nito mga kapatid, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Dahil ang taong pinapatawad ni Jesus, mga kapatid, magkakaroon ng kaligtasan. Dual purpose po itong sacrament, the Holy Eucharist as sacrament of healing. Ginagamot ang ating kaluluwa at ating katawan. Kaya sa araw na ito mga kapatid, bilang isang protestante noon at katoliko na ngayon, ako po'y kumbinsido. Hindi lang dahil sa ang daming report, ang daming mga milagro na naririnig natin, na ibinibalita, katulad ng milagro ng isang pare sa Lanciano, katulad ng milagro ng isang corporal na ang kanyang cloth, liturgical cloth, ay nabahira ng dugo mula sa hostia mga kapatid. Ngunit ito po'y aking naintindihan through the inspiration of the Holy Spirit, through the wisdom of the Holy Spirit, ay aking naintindihan ang kaibahan at ang buong katotohanan na dito lang ako sa simbahang katoliko nakatagpo ng totoong katawan, totoong dugo ni Jesus in the form of the host through the Holy Eucharist sa loob ng simbahang Romano-Katoliko. Dito ko po naranasan ang totoong presensya ng Diyos. Na ang presensya ng Diyos, mga kapatid, ito'y gaganap ng pambihirang supernatural miracles, signs, and wonders in our lives through healing. Gamot ito para sa atin. And I believe, as a Protestant before, now a Catholic, that the body and blood of our Lord Jesus Christ is true, is real, and there is impossible things na mangyayari sa ating buhay. Ikaw at ako ay gagaling sa pamamagitan ng pananampalataya tuwing tayo'y kakain sa banal na Eucharistia ng ating Panginoong Hesus. Sa gabi pong ito mga kapatid, I do have this general prayer. Shout out to Charlene Ocomen and Sally M. Godines, Benji de Guzman. Sally M. Godines, you can chat me if you want upang mag-communicate tayo. I miss you so much. Ana Guevara Lopez, ito po yung daughter-in-law ni Kuya Inting. Ana Guevara Lopez, healing from Manila. Ayan, from Manila, shout out. Ana Guevara from Manila. I miss Manila, no? Ang daming Balik doon. kami dyan. Ano ba yung malaking lemon doon? Ano ba yun? Limusito. Suka. Ay, pomelo Pomelo, yun. Daming pomelo doon. I miss the pomelo and I miss the rice So, there. masaka tayo doon. I miss the citrus. Yes.
I miss everything in Manila. Thank you so Tuni much. kayo. At doon ko po unang nakakakita ng, ano ba yung mga taong maliliit doon sa river? Kuan, aitas. Aitas. Doon po ako unang nakakita ng physical aitas, mga kapatid. Nanguhuli ng isda sa river. Hinuli sa isda. Ayan, hinuli sa isda. Ako, itong husband ko, napaka-joker. Yung aitas daw, hinuli sa isda. Ana Guevara Lopez. So, this is the time, a time for us to have a general prayer. No, lahat, general, salamat sa mga maganda na i-share po, malaki na itulong po ito. Lalo na sa, yes po, problema ng family and physically godless po sa inyo, sister. As family mo din at kasamahan mo sa lahat. Yes, maraming salamat po, John Juper Apot Kataraha. At shout out din to Father Jess, si Father Jess doon sa San Fernando, Pampanga, at si Brother Boyet Mamukod when he invited me to be a speaker of the youth there. So thank you so much. And this time I pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father God in heaven, we believe your begotten Son, the holy presence of your begotten Son, O God the Father. We experience and we encounter Him in the Holy Eucharist as a true presence, as the real body and blood of our Lord Jesus Christ. Amin pong naintindihan na ang banal na Eucharistia pala, ito pala ay merong pambihirang kapangyarihan na gagamot at gagaling ang aming mga karamdaman. Hindi lang ang aming katawan, kundi ang aming kaluluwa. Na Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong ibinigay sa amin. Ito po ay isang biyaya para sa amin. Malaking biyaya po ito sa simbahang Katoliko na meron kaming tunay na laman at dugo mo, Panginoon, na aming maranasan at ma-encounter dito sa simbahang ito. At wala nang iba. Na tunay talagang makapangyarihan ang iyong presensya, O Diyos, na tuwing kami ay kakain ng banal na Eucharistia, amin na pong maunawan at maintindihan na ito na po'y gamot para sa aming kaluluwa at aming katawan. Lahat ng mga karamdaman namin, malala man, minor man, mula ulo hanggang paa, ay gagaling sa pamamagitan ng pagkain ng iyong banal na Eucharistia. Amin po ngayong naintindihan, Panginoong Hesus, na walang imposible mula sa iyong kapangyarihan. Taglay mo, Panginoon, ang iyong makapangyarihang gawa sa aming buhay. Lalong-lalo na, Panginoong Hesus, amin ding nalalaman mula sa mga informasyon sa balita na ang inyong dugo at sa katawan, Panginoong Hesus, dito sa simbahang Katoliko ay tunay na mayroong kakaibang milagro na aming maramdaman. Sa lahat po ng may petition at intention sa kanilang prayer, mga kapatiran namin ngayon, aking viewers, Panginoong Hesus, I commit to everything, O God, those who believe in the Holy Eucharist na magkakaroon ng kagalingan ng kanilang karamdaman in Jesus' name. Panginoong Hesus, taglay mo ang kapangyarihan idudulot sa amin. Maraming salamat sa iyong paggagamot sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Eucharistia. Hindi na kami kakain pa ng mga food supplement, ng kung ano-ano pa mula sa mga networking, O God. Wala nang iba pang kaming kakainin na walang mga side effects sa aming katawan. Walang iba kundi ang iyong Holy Eucharist, Panginoong Hesus. Ito po ang aming buhay. Ito po, Panginoong Hesus, ang aming hininga, ang iyong banal na Eucharistia. Nagpapasalamat kami, Panginoong Hesus, mula din sa iyong mahal na ina. Dahil ang iyong mahal na ina, Panginoon, amin pong naintindihan that your mother is the instrument. Amin pong modelo na meron talagang human participation and cooperation upang magganap
ang iyong kalooban sa isa't isa sa amin. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa wala mong sawang pagbibigay sa amin ng mga biyaya. Maraming pasalamat, Panginoong Hesus, for the deliverance, for the strength, for the joy, for the peace, and nourishment in our body and soul, O God. Thank you so much, O Lord God. At maraming salamat din sa iyong ina na hanggang ngayon, walang sawang tumutulong sa amin sa pamamagitan ng kanyang intercession. Tunay na, ikaw, Panginoon, ay aming sinasamba. Ikaw ay aming binibigyan ng kaluwalhatian at ikay aming itinataas, Panginoong Hesus. Purihin ka sa lahat ng oras. Purihin at purihin ang iyong pangalan, Panginoong Hesus. At para naman sa aming mahal na ina, papasalamat kami sa inyo, Mother Mary, sa iyong tulong sa amin at paggabay sa amin. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Again, brothers and sisters, ang pangunguros ko ay hindi baligtad. Ito po yung resulta sa front camera ng aking cellphone. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Aden Dura TV YouTube channel. At malapit na po akong mamonetize, mga kapatid. Hopefully, you can also help me by sharing this FB Live, mga kapatid. And let's cooperate each other. Let's participate in each other by sharing the word of God, through this FB Live. Once again, this is Aden Dura. Shout out the truth program. Let us defend. Let us stand firmly and shout out the truth with love and compassion. Thank you so much, and God bless us all.